O ito, pakinggan ninyo yung sasabihin ni Panelo, yung pagsubpina daw sa kanya ng NBI, hindi daw kailangan dumalo. O sige, pakinggan nyo. Kinestyon ng isang dating abogado ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapasabpina ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye sa report ni MJ Mondejar. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa NBI headquarters ngayong araw ng Biyernes, November 29. Ito ay para kunin ang kanyang panig sa rhetoric o conditional remark nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa halip, pinaharap ng NBI ang bise sa December 11. Hindi ordinaryong opisyal ang pinasapina ng NBI dahil ito ay ang ikalawa sa pinakamataas sa opisyal ng bansa. Si VP Sara din ng most voted sa kasaysayan ng Pilipinas na nakakalap ng mahigit 32 million na mga boto noong 2022 national elections. Di hamak na mas mataas kumpara sa 31 million plus na boto ng dati nitong running mate na si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin isang idle official ang bise dahil araw-araw itong nasa trabaho kung saan karamihan ay matagal lang nakaschedule. Mas nauna pa sa sapina ng NBI. Kaya para sa isang dating Presidential Legal Counsel, bakit pa pupunta ang bise sa NBI? Ano naman gagawin mo doon? Tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Ba't pa sa inyo? Dagdag pa ni Attorney Sal Panelo, hindi naman korte ang NBI para magdetermina kung guilty ba ang bise o hindi. Grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang tinitindang anggulo ng NBI laban sa bise. Hindi naman talaga kailangan umattend sa NBI kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file nyo na lang. Malinaw para sa veteranong abogado na political persecution ang all-of-government approach laban sa ikalawang Pangulo. Ang dahilan, para iligpit siya bilang numero 1 balakid ng mga Marcos at cronies sa 2028 presidential race. Suportado naman ni Panelo ang hakbang ni VP Sara na tanggihan ang mga bagong security detail ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ulit, naintindihan niyo sinasabi ni Sal. O, ano sabi ni Sal? Tingin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Exactly. Kung meron tayong problema, pa ako magpapaliwanag sa'yo. File cases against Inday, then I will answer sa proper na opisina, which is yung piskal kung may kaso kayong final sa akin. Pero kung wala naman kayong kasong fina-file sa akin, bakit ko kailangan magpaliwanag sa inyo? First off, VP yan, Vice President yan. Meron ba kayong narinig na Vice President nagpapaliwanag sa NBI Director? Di ba? Si NBI Director Santiago ba kayang ipanawagan na magpa-drug test si Bongbong Marcos? Kaya ba niya? Hindi. Bakit? Kasi amo niya. Si Inday, amo niya? Oo. Boss niya yan. Vice President yan. Pangalawang pinakamataas na posisyon yan eh. So ipapatawag mo si Inday dahil sa kanyang di umano death threat. May panawagan din ng tao. Sino nagrereklamo? Sino nagreklamo sa'yo? NBI. Kung wala, initiative mo lang yan. Bakit hindi nyo rin ipatawag si Bongbong doon sa issue naman ng paggamit niya ng drugs? Bakit hindi natin i-require na magpa-drug test siya? Bakit yung pangalawang Pangulo pinapatawag nyo? Hindi nyo kaya ipatawag si Bongbong kasi pangit tignan. Presidente ng Pilipinas magpapaliwanag sa NBI Director? Di ba? So yung sinasabi dito ni Sal Panelo na pangalawa, pinakamaraming boto sa buong history ng kasaysayan. Di ba sa Pilipinas? Pinakamaraming boto tapos papatawag ng isang NBI Director para pagpaliwanagin? What? Kailan pa naging mas mataas ang NBI Director sa isang Vice President? Meron bang nilabag na batas ang Vice? Kung meron, file cases. It's plain and simple. Pero yung ako, I will submit to you, hindi na ako sana nag-Vice President. Nag-NBI Director na lang sana ako. Mas malupit pa palang NBI Director. Pinagpapatawag ng Vice President para magpaliwanag. Tama? Kung halimbawa, katulad nung nangyari doon sa tawag dyan, yung ospital.
yung koronel, nakikipagtalo sa kanya. Utos daw sa kanya, nino. Halimbawa, utos ng hepe niya. So, mas mataas pa yung hepe mo kaysa sa akin? Sa isang lugar, yung highest authority, siya ang authority doon. Doon sa VMMC, kahit may utos ang PNP chief, pag nandoon yung vice president, siya yung highest authority doon. Bakit? Mas mataas siya sa PNP chief. So pag sinabi ni Vice President na mali yung ginagawa mo, alis dyan, you do it. Why? She's the highest authority. Unless nandiyan dyan yung presidente. Wala nang authority si Inday pag nandoon sa vicinity yung presidente. Because the highest authority, submit to highest authority, the highest authority is the president. Pero wala presidente doon. Kahit nandoon pa ang PNP chief mo, mas mataas ang posisyon ni Inday Sara sa kanya. Therefore, makikinig ka hindi sa PNP chief mo, sa akin, because I'm your vice president. Halimbawa, sa isang kwarto na may mga matataas na posisyon, lahat ng mga security personnel, halimbawa ako barangay chairman, tapos nandiyan si mayor. Kahit may mga security personnel ako na may baril, yung security ko na may baril hindi pwedeng pumasok sa loob. Bakit? Yung may highest authority doon, siya lang yung may baril. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi nyo ba alam 'yan? Basic 'yun eh. Kaya nga may posisyon eh. Eh kung mas malakas pa pala yung NBI kaysa sa Vice President, mantakin mo Vice President pinagpapaliwanag ng NBI. O edi sana nag-NBI director na lang si Inday. Ba't pa tayo naghahalal ng mga tao sa posisyon? Eh may mga posisyon 'yan. 'Di ba? Yun eh, sa akin lang. Pwede yung mali ako. Pwedeng tama ako. Pero pangit pakinggan yun na I'm actually i-issuean ko ng subpoena ang Vice President. Issuean mo subpoena si Bongbong, di ka tinanggal niyan sa posisyon. O subukan mong issuehan si Bongbong Marcos ng notice to explain. Paliwanag lang niya kung nagdadrugs ba siya o hindi. Ganun. Subukan mo. Bukas, wala ka na dyan sa posisyon mo. Kasi nga, siya yung authority. Mas mataas siya sa'yo. In-appoint ka lang niya eh. Na pag namatay ang presidente, yung vice president, siya na may appointing powers. Pa sa inyo. Dagdag pa ni Attorney Sal Panelo, hindi naman korte ang NBI para magdetermina kung guilty ba ang bise o hindi. Sakto. Bakit mo siya in-issuean ng subpoena? Hindi ka naman korte. Grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang tinitingdang anggulo ng NBI laban sa bise. Kung Anti-Terrorism Act, and then let the proper investigating team investigate whether meron ba siyang acts of terror. Saan ka makakita ng acts of terror? Puro press con lang ginagawa. Pag sinabi mo merong acts of terrorism, ito si Inday Sara, sana nagpasabog yan ng mga simbahan, pasabog ng mga mass transport yan, wala naman. So tiniteves, yun yung sinasabi ni Inday. Hindi naman talaga kailangan umatin niya sa NBI. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file niya na lang. Malinaw para sa veteranong abogado na political persecution ang all-of-government approach laban sa ikalawang Pangulo. Ang dahilan, para iligpit siya bilang numero 1 balakid ng mga Marcos at cronies sa 2028 presidential race. Suportado pwede ba isang coronel makipag-diskusyon sa Vice President? Ginagano mo pa yung Vice President? Tangina, walang modo. Dapat nga natatanggal niya sa pwesto eh. Insubordination. Tanginan tong mga to. Walang mga utak. Manny Panelo ang hakbang ni VP Sara na tanggihan ang mga bagong security detail ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nauna nang pinalitan ang lahat ng VPSPG ni VP Duterte ng mga bagong sundalo at pulis kahit hindi naman dumaan sa kanyang approval. Mamaya yung pa ang magiging bitsa ng kanyang buhay. Hindi mo na alam, hindi mo naman pagkatiwalaan ngayon. Sinong pinapadala sa'yo? Malakas sa OFW community ang unit team na VP Sara at BBM ng eleksyon. At para kay Attorney Panelo na ngayon ay nasa Hong Kong, Duterte pa rin ang sigaw ng ating mga kababayan doon. Doon sa Disneyland, mga Pilipino ron, isa na naman sinasabi, kay Duterte po kami, kahit anong mangyari sa kanya kami. All of them are saying that.
para sa Diyos sa Pilipinas. Same here. Madami tayong mga nakakausap dito ng mga followers natin dito sa US ang talagang dismayado na kay Bongbong Marcos. Madami pa din siguro na mga gusto siya. Probably hindi naman sila siguro apektado sa paghihirap ng mga Pilipino ngayon, pero marami na din, lalo na yung mga bumoto kay Bongbong. Ang daming bumoto rito kay Bongbong. Yung iba pang araw dito is binayaran pa nila yung mga kamag-anak nila just to vote for Bongbong. Ganun nila kamahal si Bongbong noon, pero ngayon they're disgusted. Oo, disgusted sila doon sa mga nangyayari sa bayan at kinahihiya nila na ibinoto nila si Bongbong. Di ba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka